What's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay and nandito ulit tayo upang sumagot sa napakaraming mga katanungan na inyong nilalagay sa comment section, which is ikinakatuwa ko dahil nagtitiwala kayo, natutuwa kayo at nag-i-enjoy kayo na bigyan ko ng kasagutan ng inyong mga katanungan. Kaya mga kamanok, makakaasa kayo na buong kaalaman, buong experience ko ang aking isi-share sa inyo kung papaano o kung ano ba ang dapat gawin sa inyong mga katanungan dito sa comment section. Kaya mga kamanok, lagi kong hinihiling sa inyo if ever na nagugustuhan nyo yung mga videos, yung mga ginagawa kong advice pagdating sa pagmamanok, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin dito. So mga tropa-tropa tayo. Hindi nyo kailangan na magkaroon ng maraming experience para magtanong dito. Okay? Priority ko nga dito yung mga newbie yung mga wala pang masyadong kaalaman. So welcome po kayo dito mga kamanok. So nandiyan lang ang comment section, feel free na mag-comment dito. Kasi gusto ko rin kayong maging kaibigan, gusto ko rin kayong makilala. Anyway, so much for that. Simulan na po natin ang ating mga katanungan na sasagutin. So ang unang katanungan ay galing kay Noriel Alvarado. Ayan, so Idol, good evening po. Tanong ko lang po Idol, may incubator po ako. Nag-on siya ng 37.2 tapos nag-off naman ng 37.8 tapos tumataas pa rin ng 37.9 kahit nakapatay na ang ilaw. Okay lang po ba yon? Okay. So kapag kaganon mga kamanok, hindi po agad naaalis yung init. Ibig sabihin, yung incubator mo, hindi ko alam kung ang incubator mo is styro. Kung styro, mataas yung chance na maranasan mo to kasi nag-hit siya ng init talaga eh. Kahit bigla siyang mamatay ng 37.8, pag nawala yung ilaw, nandun pa rin yung init. Ibig sabihin, kukunti yung butas ng incubator mo. Hindi agad siya sumisingaw kaya nag-extend or nag-expand pa rin yung init sa loob. So maglagay ka ng isa pang butas para sa ganun, pagpatay nung init, nung ilaw sa 37.8, hindi na siya tumataas, sa pababa na siya. Pero okay lang po yon. Okay lang po yung ganung humidity o ganung init sa loob. Isa lang naman eh. Kung yan ay umaabot ng 40 o tumataas siya ng 38, ayan, medyo umiinit na talaga. Baka hindi po komportable yung mga itlog natin dyan sa loob. Okay, so far, okay pa naman yan. Bababa pa rin naman yan. Okay? So, Idol, sana nasagot ko kahit paano yung katanungan mo. So, next. Galing kay Leon Getivac. Ayan, boss. Pwede bang purgahin ng inahin na nangingitlog dahil sa patuka, yung hindi naman nakakastaan? Okay? So, pwede po. Pwede po. Mas maganda kang purgahin yun eh. Ibig sabihin, kung nangingitlog dahil sa patuka, wala siyang similya. Hindi siya fertile. Okay? So, ibig sabihin lang nun, healthy yung manok. Ready na yung manok for breeding. Kaya mag-i-start ka ulit dyan sa priming para sa ganun yung katawan, ma-ready mo nung maayos. So, wag kang masyadong mabahala kung pupurgahin mo yung manok na nangingitlog na. So, yun namang nangingitlog na ganun, nakita mong umiitlog, sign lang po yun na healthy yung manok. Matuwa ka nga eh, dahil alam mo, na-ready yung manok bago mo siya i-breed. Nangingitlog na siya, so ipa-priming mo lang para maihanda ng maayos yung pangangatawan para pagdating ng breeding season, mangitlog ng marami, quality ang itlog, okay, magandang fertility. So, advice ko, huwag kang mabahala, okay lang na i-priming. At yun ang tamang gawin. I-priming nyo muna para sa ganun, mas maging maganda ang magiging breeding ninyo. Okay, so malinaw tayo dyan, Idol ha. So, next question. Galing kay Lita Mayo. Ayan, boss, sa mga breeders, sino ang may pinakamagandang linyada at ano ang linyada? Okay? So actually wala akong tulak kabigin eh. Kung mapapansin po ninyo, sa iba't ibang mga imbitasyon, napapansin nyo eh, year by year, iba't ibang mga linyada yung mga nakikilala. Dati mga kilala dyan yung mga lemons. Tapos after ng isang taon, makikita at makikilala nyo naman yung mga brass box. Tapos after ng ilang taon, makikita nyo mga Bruce Barnett sweaters naman ang mga nagpapakilala. So hindi po natin masabi kung ano-anong mga linyada ang maganda o hindi po natin nadudumina kung alin po yung mga linyada talaga
ang nagiging matagumpay. So sa ating pong larangan ng pagmamanok, napakasaya napaka-challenging, napaka-enjoyable. Bakit po? Kasi po kahit anong linyada po pwede po nating ma-improve. Kahit anong mga linyada pwede po natin yang mapagtagumpayan. Nasa atin ng pong mga kamay kung paano natin to lilinangin o i-enhance. Kaya po yung mundo ng pagmamanok, hindi po nakakasawa, hindi po nakakaumay. Kasi nasa atin pong mga kamay, nasa atin pong mga palad, ang paraan kung paano sila makikilala, kung paano sila magtatagumpay. Kaya kung ang tanong mo kung ano bang magandang linyada at kung sino mga breeder ang may maayos na linyada para sa akin, hindi ko masabi. Kahit sino maaaring magkaroon ng magandang linyada. Okay? So sana idol, nasagot ko kahit paano yung katanungan mo at kahit ako hindi ko masagot kung sino talaga yung eksaktong mga breeders. O masasabi natin na merong mga breeders na consistent na ito, ganito. Lagi mo silang nakikita sa mga eskwelahan. Lagi mo silang nakikita pagdating sa mga imbitasyon. Sabihin natin, maayos yung mga linyada na yon. Pero hindi natin masasabi na sa mahabang panahon, sila yung maayos. Okay? So, next question. Ito si Ernesto Maanyo. Idol, salamat sa Jackie Oats. Okay? Idol, sa mga tinuro mo, mga nagtagumpay po ang manok ko. Thank you, Idol. Ayan, so, ito si Ernesto, mega shoutout sa iyo. Maraming salamat sa tiwala. Okay? Dahil siya ay nagbigay, gumamit ng fermented Jackie Oats, nakuha niyo yung healthiness na hinahanap niyo sa kanyang mga alaga. At ang maganda, bonus na lang, naging matagumpay po yung kanyang mga manok dahil sa healthy, dahil sa maayos at malusog na dahil sa fermented Jackie Oats. Kaya mga kamanok, wala nang dapat pang patunayan pa. Fermented Jackie Oats, napakaganda sa ating mga alaga. Dahil ang dami na pong nag-feedback. And almost yung mga nag-feedback lang na hindi maayos, sinasabi nila na bumaho, hindi na pakinabangan. Sila po yung mga newbie pa lang ngayon na undergoing pa lang ng paliwanag ko. Ibig sabihin, kailangan pa lang nilang matuto. Kailangan pa lang nilang makinig. Kailangan pa lang nilang makatch up yung mga sinasabi ko. Sa ngayon, tatanggapin ko yung mga sinasabi nila na hindi daw maayos, lalo daw na mayat yung manok kasi hindi pa nila na-adapt. Pero kagaya nitong ating mga subscribers na matyaga, na nag-aral, matyaga, na sinubukan, matyaga, na nag-ferment, idol, saludo po ako sa inyo. Salamat sa hindi pagsuko sa fermentation ng Jackie Oats. At ngayon, nagbe-benefits na sila sa ganda ng fermented Jackie Oats. Kaya mga kamanok, sa mga newbie dyan, nandito naman ako para i-explain sa inyo kung paano ginagawa, kung paano may iwasan yung mga problema nyo pagdating sa fermented Jackie Oats. Hindi ako titigil na ipaliwanag ito, ipagamit sa inyo at makuha nyo rin ang kalusugan ng manok na hinahanap po ninyo sa mga ito. Okay, so malinaw tayo dyan mga kamanok Ernesto, maraming salamat din sa iyo sa pagtitiwala mo. Anyway, so next question. Okay, ito galing kay Anton Martinez. Kamamay, magandang araw po. Pasagot naman po, yung manok ko po na 8 months old, pagka dinadala ko po sa ibang lugar, okay, is parang, nawawala po yung kanyang loob or nagiging late maturing. Ano po ang po pwedeng gawin? Okay? So, normal tong mga ganito kapag hindi po talaga natin nabigyan ng pansin yung ating mga manok. Halimbawa, sila po ay doon lang natin pinalaki, especially sa mga brooder natin or sa mga cages natin. Okay? Maraming mga manok yung ganyan, nagiging ganyan. Yung nagiging late maturing. Sabihin natin dito sa lugar na to, sa place na to, dito sa cage na to, maayos sila. Early maturing sila. Kita nyo naman, napaka-healthy, tumitilaok pa. Talagang pumoporma sila. Pero pagdating sa ibang lugar, nakikita ninyo, parang nagiging late maturing naman. Hindi man lamang pumoporma. Parang laging malungkot. Para laging, mapagpakumbaba na lagi nakaganon Tapos tumitirik yung mga balahibo sa ganito. So kapag kaganon mga kamanok, so sanayin nyo po na paminsan-minsan, once in a week, sila po ipasyal ninyo. Or i-rotate po ninyo sila ng cordings. Or lipat-lipat nyo sila ng tipi. Gaya nga lagi nang sabi ko sa inyo, sa araw na to, ilagay nyo sa harapan ng bahay nyo. Tapos next week, doon naman sa tabi ng santol. Next week, doon naman sa tabi ng punong mangga. Kapag po kasi nasasanay sila sa iba't ibang allocation ninyo, sa iba't ibang place na nakikita niya, doon na di-develop yung kanyang maturity. Okay? Especially kung mga manok ninyo is nandun lang sa isang lugar, so talagang doon lang siya masasanay. Tapos pag napunta siya sa ibang lugar, maninibago, doon siya nagiging late maturing.
Kaya ang advice ko po, habang maaga pa, hanggang bata pa, i-rotate nyo po para yung kanyang loob is maging early maturing. So mga kamanok, sana kahit pa paano makatulong yung mga advice ko na to pagdating sa pagmamanok, especially sa mga newbie at baguhan. So kayo po ang priority ko na tulungan. So ano pang hinihintay nyo mga kamanok? If ever nyo nagugustuhan nyo yung mga ganitong usapin tungkol sa pagmamanok, kung may katanungan ka, handa akong magbigay ng seryoso at tapat na kasagutan sa inyo. So nandiyan lang ang comment section, wala mang po bayad. Siyempre yung subscribe button, yung like, wala rin po yung bayad. Mag-subscribe na po kayo para sa mas marami pang video na mapag-uusapan natin. So once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.